No. Yan, malamig siya. Ang gagawin po natin, obligasyon natin to ha. Kapag malamig yung cup, lalo na for hot preparation, ipipreheat natin yung ating cup. So, ito siya. Less than kalahati or kalahati pwede naman. I-feel natin yung cup. Di ko alam kung na-feel nyo kanina malamig to eh. Malamig siya, di ba? Pag mainit na, tatapon natin yung hot water to sa water vapor, and then you can feel now the cup na. Sige po. Para ito na lang. Same goes to the paper cup. Ang paper cup, mainit o malamig, pinipreheat siya. Ang reason po nun, para matanggal yung paper taste. Saka yung medyo dumi. Kasi pagka nilalagyan po ng label yan, hindi kagaya ng plastic, natatanggal talaga yung dumi niya. Si paper kasi, sa hulmahan, kahit pa paano, may makukuha yan na foreign object o hibla ng plastic. No? Paper cup natin. Bawa si paper. Oh, iba nga yung quality ng bagong dating. Ganda nito. Si China talaga, hindi reliable. Bumili kami ng ganito. Ganda nito. Nung pinadala ulit, sir, iba yung quality, dahil nag-complain. Ganda. After nun, mabilis naman siya mainit, then tapon lang natin. Madaanan natin lahat ng gilid. And pwede nang lagyan ng espresso sa kanan. Mainit siya. Kaya pala yung iba, lasang karton. Wow, iba yung quality niya. Maganda nga. Maganda. Hindi na kailangan ng ano ata, no? Double wall na po siya. Pero yung bago dati, pinapa-recall ko. Kasi ano eh, iba na. Pero same supplier. Same supplier. Nung kinomplain ko sa supplier, di Chinese siya, hirap siya mag-English. Parang hindi kami nagkakaintindi. Oo. Marami ng volume. Ay, sayang. Anyway, so balik naman tayo sa functionalities. Ang ganito na. Okay, so these are all programmable buttons. Yung first three buttons, yun po yung pinoprogram natin for the espresso shot in terms of volume, dami ng water na ilalabas niya. So yung first button, second button, and third button, this is used for the espresso shot. Yung tatlo lang. So halimbawa, yung first button, you would want to have 35 ml, second button, 45 ml, and third button, 55 ml. You can program that. Yung fourth button naman, this is the rinser. So rinser button, it can also be programmed according to the seconds na decide mo na nagre-rinse siya. So right now, I think nasa 2 to 3 seconds no. 3 seconds. At yung fifth button, this is the infinity button. Tatlo yung function niya. Dapat 60 days pa lang. Hindi ka po pwede mag-go live kapag hindi pa enough yung followers tsaka yung days na na-create. Oh, ba't yung iba? Pwede agad. Pagka-agad ko, Oo. Mamaya paggawa natin kay Kai, Sige. no? So yung first function niya, function para mag-dispense ng water. Same goes to this one. Yung second function naman po niya, it can be used for manual espresso shot. Ipa-press and hold mo lang for 3 seconds. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ito yung walang timer. Ikaw manually mag-shut down. At yung third function, siya po yung trigger button para ma-program yung mga buttons natin in terms of seconds or volume. Halimbawa po, you want this rinser for about 2 seconds only. Press and hold for about 8 to 10 seconds. Tapos magla-light up lahat. And that's the time na pwede mong i-program yung mga programmable buttons. Now,
I-press ko ngayon about 2 seconds na. 1, 2. Okay. So if I want to save it, I'm going to close the machine for about 2 seconds and open it again. So nakasave na po siya. So pag nag-program po kayo sa Group 1, automatically nakaprogram na po sa Group 2. Never kayong mag-program sa Group 2 kasi hindi na po magsisynchronize yan after doing that. So dito lang po kayo lagi mag-program. Not unless gusto talagang may sariling program. Now, gusto ko naman mag-produce ng different volume yung tatlong programmable buttons. So press and hold for about 8 to 10 seconds. Then, kunwari, 25 ml yung kailangan mo. 25 ml para ma-save, patay, and bukas. So, both side, naka 25 ml na siya. So, this is called volumetric. When you say volumetric, nare-recognize ni machine yung pressure na binigay mo sa kanya at yung volume ng water na ilalabas niya according to the pressure. Yun ang kagandahan ng volumetric. Kasi magbe-base siya sa volume ng water na inilabas niya when you program it. Kasi yung ibang machine time metric, sa time siya naka-base. Halimbawa, 15 seconds mo, program na magpuproduce siya ng water. Pero may pagkakataon na nahihirapan yung machine mag-penetrate ng water dun sa ground coffee palabas ng portafilter. So what happens, minsan underdose siya. Pero itong machine na to, consistent. Kasi kung 20 ml yan, 20 ml lagi ang ilalabas niya. So ganun din po sa mga susunod na button. So you can program this according to the volume of water or espresso you want to dispense. And also, yung ating spout, sa water spout, napoprogram din po yun. Kasi minsan gagawa kayo ng coffee americano, no? Kaya lang, iba yung water or volume ng water na nilalabas niya. So you can also program that. For this example. Yan. Press and hold mo lang. Then, pwede mo na rin siyang i-program. Close lang ulit natin. And open. Ang rest mo. Kung saan na siya, mamamatay. Kanina nag-refill siya, kaya yun sa konti lang. Pero konti lang yung difference. Okay? Question about the programmable buttons. Okay na tayo. Okay. Sir Reese, Mom Cat. Sir, pwede to pay? Very good. Alright. Now, ito naman yung ating switch for the steam one. Naka-stick type tayo. No? So pataas. Pag-release ng water, purge. So walang auto lock. Pagtaas. Pag nag-steam ka na ng milk mamaya, pababa na. Maraming na lang. Okay? So this is the water dripper. Lahat ng wastewater na pupunta dito. And papunta dun sa drainage natin. Or pwede sa container. Dito tayo sa likod. Yung sa inyo po ba, direct drainage papagawa niyo? Hindi, ano lang. Container yun. Ang container. Pero mas maganda kung naka-direct. Papagawa niyo na lang doon sa contractor niyo. So ito, lagay direct to the drainage system. Ayan. Ito naman, dalawa yung Ba't hinta ko dyan makanya niya? Apo, ito po dating ba? Ah. Kitang po sa shop dating ba? Ito din,
Pwedeng direct to water system buti or ba- direct to water container. Pwedeng ano, yung tap water dito? Opo, basta may water filtration system. Mm. May 7 ways filtration, may 3 ways. Depende po sa location yun. So, ito, kapag mahina ang tubig na daloy o daloy ng tubig sa area nyo, mas recommended po ito. Mm. Pag malakas naman, consistent, pwedeng direct to water line. Now, gusto mo talaga direct to water line para mas malinis, mas consistent yung flow ng tubig, hindi ka na maglalagay o magre-refill. Ang recommendation namin doon, kailangan may tangke ka. Tapos yung water tank mo, from water tank, may filtration papunta sa water system mo. Then from the water supply system mo, may filtration ulit papunta sa machine mo. Kasi ang fear lang po kasi namin, may mga situation na pag ang filtration system ay nandito lang, may nakakalusot na mga small object na pumapasok doon sa machinery natin. So nagkakaproblema tayo. Sir, pero mas advisable yung mga nabibili na mineral water. Yung purified. Pwede na po mineral water. Mm. Pwede na po yun. Basta malinis lang, tapos nakapaloob yan. Kasi nung ginawa to, kaya hindi siya nakapaloob, ano to eh, pang milk tea training talaga. So yung pero yung bago namin training, naka-design na for coffee. So yan siya. Okay, sir. Ang advice lang sa mga operator, never itong mawawala ng tubig. Dapat lagi siyang half full. More than half full. Pag nagkalahati na siya, patayin niyo yung makina. And then, it's either you refill it or Palitan. palitan ng tubig. Pero nangyayari, nakikita ko doon sa totoong operation, nire-refill nila. Nire-refill nila dito. Dapat malinis din. Magmas na lang kayo para walang pumapasok doon. Ang gloves, hindi nyo lang. Basta malinis po siya. Okay? Clear? Anong mangyayari kapag konti na lang? Anong mangyayari pag konti na lang? That's a good question. Nahihirapan maghigop ng tubig dun sa container. Pag nawala naman ng tubig yan, ang mangyayari pwedeng masira yung rotary pump niya. Kasi tuloy-tuloy siyang hihigop ng tubig. Ang unang sisirain talaga doon yung magnet. Part ng rotary pump. Kasi tuloy-tuloy iikot eh. Wala naman siya nakukuha. Tapos after masira nun yung boiler na. Pero bago masira yun, mapapansin mo naman dito, matibay naman itong mga to, heavy duty. So ang unang mangyayari dyan, pag nag-press ka, nakita nyo sa group head, pag nag-press ka kanina, walang lalabas sa tubig, usok lang. So meaning, nawalan ka na ng tubig. Okay. So anong gagawin mo? Papatayin mo yung makina. Patay na ba ito? Yan. Pagpatay ng makina, para matanggalan mo siya ng hangin, ng pressure, bubuksan mo ngayon yung mga steam wand mo. Hanggang maubos lahat. Pag naubos lahat, no? Isuksok mo ulit yung hose, doon sa may tubig, saka mo siya bubuhayin. Okay. Para mag-refill ng panibagong tubig. At malesen yung pressure sa loob ng boiler. Clear? Dapat hindi po siya nakakalahati. Ang recommended ko, dapat hindi mababa sa kalahati. Kasi pag nalimutan yun, normally doon nagkaka-prone eh. Yung tinatansya. Oo nga. Dapat kalahati pa lang, refill na natin. Huwag yun ang pabuti ng less kalahati kasi doon nagkakaroon ng problema. Yung iba, we would say, dati yun din naman kami, basta hindi maubos. Problema, nauubusan. May mga customer kami magko-complain, hindi nakakapag-dispense ng espresso, may nag-video call, nakita walang tubig. O kaya nangyari na hindi alam pa paano mag-troubleshoot. Although naturo, kagaya po ngayon. Okay, dito tayo sa unahan. So, sa mga first timer, this is the Porta filter. Kaya siya tinawag na Porta filter, literal. Portable filter. Ayan. First time? First time? Nakagamit na. First time? Nakagamit naman naman na. So, Porta filter. Mga shy type. Kayo na tinanong kayo eh. Shy type Sabi po wala sila. daw. So pag-insert, kabisado na rin ano? Use your left hand. Better sa left hand para hindi siya nag-dislocate. 7 o'clock to 6. 7 to 6, no? Kung kaluwete po. Kung kaliwete, better. Okay. Left hand pa rin. Kasi nasa left talaga yung insertion niya eh.
Kaya naman iniiwas namin sa right minsan, tabingi yung pagpasok, hindi pumapasok. Pag beginner ka, maganda sa Ganun left. pala yun. Ang left-handed ako. Same lang din dito. Advantage. From 7 to 6 o'clock. May magsasabi sa training 8 o'clock, acceptable naman yun. Basta nasa left side siya. Ano ba yung mga reason ba't di siya papasok? Pagka disalign yung pag-insert mo. When I say disalign, kasi yung forma ng portafilter, naka-incline siya, naka-ganon. So dapat pag in-insert mo siya, naka-incline din siya. And may mga cases na hindi papasok pag naka-decline yung filter mo. Ayan. Paling. So dapat ang forma mo, ganito. Pero maganda siya, sir. Yung machine kasi namin, talagang hahawakan mo siya niya, Joy. Umaano siya, mahirap siya, ginaganon pa lang. Depende sa sa laki ng machine. Maliit siya. Ang bawa to, maliit po ito. Pwede rin gumagalaw to. Okay. Okay. Depende sa laki ng machine. Kasi malaki to. Okay. So, yun, mas mabigat yun. Yung gagya. Yung Breville, gagalaw din yun. Okay. Yung sa atin ano yan? Isa lang po kasi sa amin. So ano pa lang, sir? Two Single groups, head. sir. Sige, ginawa natin Talagang ganyan. nabili namin. 2 groups. 2 groups yung... I assume ang seating capacity nyo more than 50. 30 to 50 seating capacity ng coffee shop nyo. Nakapag-trial pa lang po kami. Hindi ba po talaga kami na? Hindi, yung space na Mga sorry. 38 ah. Opo. 30. Mm-mm. Ayan, tama yung 2 groups. Kasi pag single group ka, mabibitin ka. Mabibitin po yung serving time. Okay. Ito yung tayo, mga pinagmawas. Alas mo kanto. 50? Tayo, More than 30 makanyan. more than 30. Kasi yung ang in-anticipate natin doon yung bilis ng service. Kasi ang isang coffee, siniserve ng 2 to 3 minutes yan eh. So kung mag-order siya ng sabay-sabay, like for example, 10 orders of coffee, matagal yun. Kaya kailangan naka 2 groups ka. Depende sa seating capacity ng restaurant. Okay, so portafilter, alam na natin na. Opo. Distributor for aesthetic purposes, tamper, tapping pad, weighing scale is your best friend. Kasi kung wala kang weighing scale, ibig sabihin, inuulaan mo lang. Grinder, knockbox, tamang paggamit ng knockbox, no? Gusto niyo i-try mo? Okay. Yes, pwede. You can try as Kasi ibang well. ano yung machine mo. Ay, iba po naman yun. Opo, barista ano yun eh. Premium. Yung barista premium Ah, yung sige, go. machine namin. Para ma-feel niyo mo yan. Sige, go ahead. Ayan. Ulit. Mali. Yan. Yun. Try nyo rin sa right if you're comfortable with the right. No? Parang magaan yan, no? Pero mas maganda, sir. Magaan yung portafilter. Nahawakan niyo po ba? Hindi po, Hindi. yung pong smooth Sa po amin kasi yung nag-ano kami Sige yung po. pag-insert, mas smooth po siya. mas smooth siya. Yung portafilter, mabigat, magaan. Mabigat po. Hindi, yung pagsuksok ng ano, Ah, mas mabilis Yung yan. sa amin. Sa left. Ano ko? Si Left Miss, pa, left si Miss pa. nahihirapan. Sorry. yan. Okay. Okay. Mas okay siya. Madali lang siyang gano'n. Oo, mas Okay. Mas mag-answer kasi yung kasi. Ginaganon ako. Tawaran po na. Sabi niya, tapos sa baba ko. Maliit kasi eh. Ay, yung kagandahan pa rin pala ng ng cred, naka soft touch na siya. So hindi umiinit siya. Pero lang yung dulo, mainit yun. Pero ito, hindi. Nice. Soft touch na siya. Doon mapapasok ka sa Kasi doon. Pero pag, Papasok ka dito. hindi, barista talaga, meron talaga. Kami lahat meron eh. Ito, isa ikaw, meron ba? Ayan. Ako din. Meron talaga eh. Oo, tatamaan Marker ka yan, no? talaga. Trademark. Kapagka wala kang pasok, hindi ka barista. Lahat meron. Lahat kami. Pati yung si Mark Joseph Lingat, may pasok din. Ready ka na. Anyway, ang tip lang, para mapangalagaan yung portafilter, pero sobrang tibay naman niya, para lang maiwasan yung pagpapalit ng portafilter basket. Pag tayo ay nagtatap or nag-hammer ng portafilter, dito lang dun sa bar. Dito. Hindi po siya pwede dito. May nakita ko isang araw, inalis yung ano. Lahat na Dapat Aliwan. ganun talaga. Dito dapat sa rubber bar. Ayun dapat. Pala yun. Dapat
Hindi ako dito kaya. Aliw, wala yung tanggay. Punas, Inigit ka. dry. Nikat. Tapos saka kakabit. Ito kasi na nakakabit yan. Dalawa yung kailangan nyo na bar towels. Isang dry, isang wet. Yung wet, dark color. Yung dry, light color. Okay. So yung dry, yan yung pampunas ng portafilter. Yung wet, pampunas ng steam one. Okay. Yun siya. So ganito yung setup nyo. Kung may pwede, maglagay kayo ng hook para hindi nawawala yung basa. Kasi sir, sa mga basahan po, yung recommended pong pagbanlaw or sabon. Mm-mm. Pag Meron po Hindi Sa Yes. basahan, laging liquid. liquid. Pwede liquid soap talaga. Mm-mm. Kasi para wala sasama na Mm-mm. natitira. Okay. Liquid soap, pwede na enjoy. Pwede na enjoy. Sorry. Oh. Joy. Tapos ito, may separate training naman kayo sa machine eh. So, hindi ito sinasabon. Oo. Meron pang kapi sa tablet to. Mm. Yung pinababad, after babad, you wash lang ng hot water or any kind of water, pwede na. Tapos, padaanan din ng hot water after rinsing it. Pero may separate session po tayo for that. Okay, sir. Sorry po. Pero okay lang. So, nasa na ako. So, itong distributor kasi, aesthetic lang to. Kasi pagbakbaka na, tamper lang talaga nagagamit mo. Mm-mm. Madalang na mag-distributor. Parang for video purposes lang naman yan. Mm-mm. Waynescale is your best friend. What else? Banggit ko na ba lahat? Yeah. And other material, wala naman na. Yun lang lahat. So, that's it. Any questions? Any question na gusto nyo clarify, validate tungkol sa machine? Ay, yun sa temperature po pala, sir. Okay, sa temperature, this is a skin temperature. Gauge from 80 to 1.2. So, dapat lagi siya nasa green. Pag bumaba yan o tumaas, you call us. Pero sir, naka-program na yan. Pag inano namin. Lagi siyang naka-nandiyan. Opo, nandiyan po siya. Pinipress. Okay. Wala na. Pagka-open po ng machine, Automatic. after ilang minutes po siya pwedeng gamitin na. Kapag Upon yung gauge open. niya pumalo na sa color green, Okay. pag in-open din ng machine, patay siya, di ba? Nakababa dapat to. Pag nakababa yan, upon opening, walang steam na lalabas dyan. Hindi kagaya ngayon. Ngayon, hindi nakababa siya upon opening. Pag meron na kayong steam na naririnig, saka nyo siya itataas. Okay. Bakit, Sir Paul? Para iba yung pressure na bago lahat yung ipapasok niya sa boiler. Yung pressure kagabi, yung moisture kagabi, ilalabas niya sa steam 1. Kasi lumalabas na siya habang nagbo-boil sa loob. Yun yung reason behind kailangan nakababa yung ating mga steam 1. Nakababa pagka Open. bago i-open. Opo. Ibaba. Babaan niya na muna. So sa gabi nakababa na to eh. I-open na lang eh. Okay. Well, nakikita niyo po sa Reels sa TikTok. Meron ako nakikita gano'n eh. Parang pina-party-party pa nga nila eh. Paggabi. Ibababa nila yon. Tapos hayaan na lang nila hanggang mawala. Ganun. Yun yung pinaka-last na gagawin mo eh after cleaning it. Okay? So, ulitin ko, nakababa na yan, i-open mo, pag may narinig ka ng steam, saka itataas. And mag-wait ka up to yung gauge niya pumunta sa color green. Pag color green na siya, you can use the coffee machine. How many minutes? 15 minutes. Ma'am, Miss Isa, how many minutes itong boiling ito? Start up? 15 minutes po. Yun sabi ko. Yes, ulit lang. Maliit eh. Okay. Okay, clear? Thank you po. Wala na. Pwede na tayo mag-move on sa calibration. Alright, please be seated. No, also. Ha? Hindi ako nainip, 12 o'clock na. Ha? Hindi ako nainip. Wala pa yung lunch natin. So, pakapyawan natin itong calibration na while waiting for your lunch. Ito, mainit din yung aircon. Naalala niyo pa po ba yung ratio ng manual doorway kung ilan?
ratio for manual brewing. Still remember? Uh-huh. 1:15 and 1:10. Brewing time, nalala niyo pa? Pag manual brewing, ano yung recommendation natin? Ilang minutes? Yan. Minimum is 2 minutes, maximum is 4 minutes. Yan. Yung maximum ng brewing time is 5 minutes. Minimum is 2 minutes, maximum is 5 minutes. You take down po para meron kayong reference. Sa brewing time, manual brewing, minimum siya is 2 minutes, maximum is 5 minutes. Sinasadya po talaga namin wala dun sa module yun para may recall talaga siya pag sinulat mo. 5 minutes yan. Okay? So ulitin ko, ano ulit ang ratio ng manual brewing? Ilan ulit? 1:15 and strong is 1:10. Now, brewing time ng manual brewing, Minimum 2 minutes. maximum of 5 5 minutes. Okay na tayo. So we can move on sa espresso. Ito na yung main event. Para consistent yung espresso shot yun. Now, si coffee machine can produce different kind of coffee. Iba-ibang coffee ang pinoproduce ito. It can produce on your monitor, ristretto, espresso, and lungo. Sa ristretto, lungo, magkakaiba rin sila ng ratio. It is the relationship between grams of coffee to the output of water sa espresso machine. So, ristretto is 1:1 up to 1.5. Espresso is 1:2 up to 2.5. And si lungo naman is 1:3 to 3.5. Meaning, ang ibig sabihin po niyan, yung input mo sa portafilter na 1 gram, if you're talking about ristretto, ang labas dapat niya, output, minimum ng 1 ml up to 1.5 ml in a certain extraction time. Sa espresso, ganun din, 1 yung input mo, dapat ang output mo is 2 up to 2.5 ml of water in a certain extraction time. Pero din po si lungo. So 1:3 up to 3.5. Pero hindi naman natin gagamitin sa ristretto. Saka si lungo. Anong ginagamit natin sa coffee shop? Espresso. So we will be focusing on espresso. So focus muna tayo sa ratio ng espresso. Actually, this is the rule. Yan yung rule ng espresso. Parang sa math formula. Diba may mga algebraic expression, meron tayong mga, kung naalala nyo pa meron tayong mga formula for permutation, medyo malalim na siguro yon. Pero yun talaga ang susundan mo. 1:2 up to 2.5. I-practice natin yon for our understanding. So yan yung formula ha. If we're going to use that formula sa espresso, halimbawa ang input natin is 10 grams. Nilagay natin dito sa portafilter 10 grams. How would we know ano yung minimum at maximum output niya na water palabas ng espresso? So, 10 represent 1. Diba? Ano yung minimum output niya? 10 times 2 is, use your phone calculator pero madali lang yun. 10 times 2 is 20. So, that's the minimum output ng 10 grams. Ano naman yung maximum output? 10 times 2.5. Correct? Use your phone calculator. Go ahead. Sir, Kuya Tope, use your phone calculator. 25. Use your phone calculator. Open your calculator. Kailangan lang. Wala po siyang phone. Walang phone. Oh, sorry. Ito wala kang phone. Ito muna. Hindi, okay lang. Ikaw rin wala kang phone? Labas natin. Okay. So again, kung 10 grams siya, ang output niya is 20 hanggang 25 ml lang. In a certain extraction time. Are you following? O, compute naman natin 14 grams. 14 times 2 is 28. 14 times 2, 20.
Now, yun yung minimum output. Paano malalaman naman yung maximum output? 14 times 2.5, 35. So pag nag-input tayo dito ng 14, dapat ang lalabas lang sa kanya 20 to 35 in a certain extraction time. Clear? O, sige. I want you to compute 19 grams. Ano ang minimum at maximum output? 19 grams. Go ahead. Ilan? Minimum output? 38. 30. Okay, maximum output? 47.5. Tama. 47.5. So dapat hindi bababa, hindi lalagpas ng hindi bababa ng 38 ml, hindi lalagpas ng 47.5 ml. Dapat yun lang i-produce niya para yung flavor niya still balanced, bitter, or fruity for you. Okay? One more. 18 grams. Yan natin. 36. May math, no? Maximum. Maximum ka? 45. 45. Clear na? Yes. Clear na ang ratio ng espresso? Alright. Now, sa dosage naman, globally, if you read books and if you watch YouTube, lalabas talaga dyan, ang single shot, ang nilalagay, 7 to 11 grams. Tama? Sa double shot, doblehin mo lang yung 7 to 11, which is 14 to 22. However, in reality, hindi siya yun. May basket size kasi siya. Sa Prevail, iba yung single shot sa double shot. Sa Nova Simonelli and Creme, pareho lang siya. Sa Nova Simonelli and Creme, ang single shot, you take note of this, 11 to 13 grams. Yun yung recommended, 11 to 13 grams. So Sir Paul, bakit above sa global recommendation yung power ng machine? Kasi pag nilagyan mo to ng 7 grams, mag-waterfalls yan. Wala kang may extract na flavor. Sobrang lakas yung machine niya, walang resistance. Sir, po lagyan ko ng 10 grams. Pwede, pero 11 yung recommendation para may flavor siya. Clear? So pagka single shot dito sa atin, maglalaro ka lang ng 7 hanggang, ng 11 hanggang 13 grams. Hindi pwedeng mababa, hindi pwedeng mataas. Yung sisa. Now, sa double shot naman, ang recommended po for double shot is 18 to 20 grams. 18 to 20 grams. Sir Paul, pwede ba kung 17, 16, 15, or 14? Hindi. Kasi masyadong mabilis yung flow ng tubig doon. Sir Paul, pwede ba mag 21? I think hindi nakasya doon sa basket. Lahat kasi ng portafilter basket, meron yung line indicator. Pag na-press mo, dapat hindi bababa, hindi lalagpas doon sa line indicator. Nakita niyo na yun? Ito siya. Yung pinakataas ng tubig. Dapat pag na-press mo siya ng hard tap, hindi siya lalagpas doon sa line indicator niya. So para mas ma-appreciate yung difference ng machine, if you're using Laggiosta, yung nasa likod yun na nakabox pa, gagamitin mo lang yan dito. Ito, Gaggia Laggiosta, yung single shot po niya, 15 to 17 grams. Malaki kasi yung power. Tapos yung double shot niya, 23 to 25 grams. So mas powerful siya. Clear? Yan na tayo. Yan. Sir Paul, paano nalalaman kung espresso ba siya, good shot siya, or bad shot? Mapag-aaral niyo sa libro yung standard, saka sa YouTube standard yon, yung 1:2 up to 2.5. Pero in December 2023, we were trained
that we have to extract the coffee according to the total dissolved solid. So, paano malalaman yun? As a supplier, kayo hindi nyo kailangan ito. Kami kailangan namin as trader and supplier para at least yung ibibigay natin tubero, tama. No? Okay. So, gumagamit po kami ng refractometer. So, dito malalaman namin kung ano yung best extraction time for a certain flavor ng coffee. Talking about extraction time of a certain flavor of coffee, on the next page, makikita niyo po yung recommended extraction time ng ating coffee. So, using the refractometer, it is conclusive. When you extract it at 20 to 25 to 30 seconds, it will give you a fruity flavor. When you extract it at 30 to 35 seconds, it will give you a balanced flavor of our coffee. And if you extract it at 35 seconds and above, it will give you a bitter flavor of Cooler's coffee. So, po sa base yan. Dito po. But if you want to be a scientific one sa coffee shop nyo, pwede naman. Ang investment din mahal eh, 45,000. Para sa laboratory equipment. Pero hindi nyo kailangan, kami as a supplier, kinailangan namin. Para at least pag nag-training tayo, totoong espresso shot siya. Hindi siya based on number lang. Okay? So, nagpa-vary din ang extraction time according sa roast level. Dahil may medium and dark roast tayo, mas longer yung extraction time natin. Pero kung dark roast to, shorter yung extraction time natin. Are you getting the idea? Kasi sunog na, pagka longer yung extraction time mo, mas mapait. Kaya umiikli yung extraction time niya. Halimbawa, kung ang Cooler's beans ay dark roast, probably yung fruity niya 18 to 20 seconds lang. Yung balance niya mga 20 to 25 seconds. At yung bitter niya 25 seconds to 30 seconds or above. Are you following? Hey, now, calibration. Okay, next, doon na tayo sa sa espresso calibration. Paano mag-calibrate? Paano natin malalaman kung good siya or bad siya? Una, i-identify natin kung anong flavor or base flavor na gusto nating espresso. Fruity ba siya? Balance ba siya? Or bitter? So, I will see a raise of hands. Let me check a raise of hands kung anong gusto nyo na flavor. Fruity ba? Balance? Or bitter? So, first, fruity. Nasaan kamay? Who wants their espresso fruity? Fruity. Isa lang. Balance. 1, 2. Okay, panalo na yung balance. Bitter, sir. Balance. Balance. So, balance ang gagamitin natin, which falls under extraction time of 30 to 35 seconds. So, yun ang gagamitin natin ngayon for the calibration. So, again, bago kayo mag-calibrate, i-identify nyo muna anong flavor ng coffee yung gusto mo. Fruity ba yan? Balance ba yan? Or bitter? So, ngayon, balance tayo. So, let's try to calibrate. So, sa grind size, gusto may exercise table, meron kayo? Dapat pala meron din sila, no? Meron kang extra dyan? Meron po isa. Bigay mo sa kanila para meron po sila. Zero 9 seconds sila. Kaya magsundo ka pa pa isa lang ang cellphone mo. Ano nga kaya po? Pati niyang wala. Okay? Hindi ko sabihan. So, lalagay natin grind size. Ano yung grind size kanina, Ma'am Kat? Reese, ano yung grind size kanina? Chris, Grind size kanina? 2.5. 2.5. Okay, lagay po sa table. Sa right side, yung grind size is 2.5. 2.5. Okay. 2.5 palagay. Sige, bigyan mo siyang bottle. Tapos bigyan nyo na lang si sir ng black na bond paper para makasabay sila. Tapusin na natin yung calibration na tapos. Wala tayong bond paper na extra. may video naman sir. Okay. Pwede ko yung badalo.
Yung kapilid lang yung laptop mo. Yan ako. Sir, okay lang mag-laptop na siya. Hindi. Meron. Notebook na lang. Thank you po. You're welcome. Para lang makita natin yung calibration. Okay, sir. Para mas ma-appreciate natin. Okay. Ganito siya. Ayan. Tapos yung input, ay assume natin 18 grams. 18 grams. And output niya is 70 ml. 70 ml. Extraction time 30 seconds. Klaro? Now, isolve natin ha, unti-unti, step by step. Ang unang tinitingnan dyan, hindi yung line size. Ang unang tinitingnan dyan, pag nagka-calibrate ka, yung input mo. Ang input mo is 18. So ano dapat ang recommended output? So 18 times 2 ulit is 36. And 18 times 2.5 is 18 times 2.5 45. So, ibangga natin yung actual dun sa expected. Ang expected is 36 to 45. Pero yung actual is, ano yung actual? Ano yung nasa example nyo? 70 ml. So, hindi siya doon pumasok doon sa margin na tinitingnan natin, which is 36 to 45. Mataas siya. No? So, in terms of flow, in your personal analysis nyo po ha, dapat ang na-expect mo 36 to 45. Ang lumabas 70 in 30 to 35 seconds. Sa personal analysis nyo, mabagal siya o mabilis yung flow? Personal analysis nyo, mabagal o mabilis yung flow? Para mabagal o mabilis yung flow? Ulitin natin. Diba 18 grams yung input? Ang output dapat, ang standard is 36 to 45 in 30 to 35 seconds. Ngayon ang actual, yung 18 grams natin ang nilabas 70 ml in 30 seconds. Okay. Mabilis siya. Okay. Anong lasa? Bad shot, pero anong lasang ina-expect mo pag ganyan? Mabilis yung flow. Acidic, fruity. Klaro? Ang trabaho ni barista is i-manage yung flow rate ng tubig. Siya ang magpapabagal at magpapabilis ng flow ng tubig para i-consider yung flavor niya. Kapag mabilis, ang ginagawa ni barista, pinapabagal niya. At kapag mabagal, pinapabilis niya. Yun yung trabaho ni barista, to control the flow rate of the water, making sure to produce the expected flavor of the coffee. Now, paano siya i-manage? Dalawa lang yung ina-adjust. Dosage and grind size. Sir Paul, may nakalagay sa libro, tamping eh. Oo, pero lahat tayo hard tamping tayo ha. Hindi tayo nagla-light tamping or soft, medium tamping. Hard lang. Kasi ang hirap ituturo ng light tamping mo sa kanya. Kasi mas malaki katawan mo eh. Diba? Pag nag-hard tamping ka, hindi niya alam kung paano eh. Pag nag-hard tamping naman kayo pareho yung ilulubog niyo pareho. So walang masyadong difference. Kaya hard tamping lang tayo. So going back, dalawa lang ang ina-adjust. Dosage and grind size. So 18 grams, sabi kanina natin, mabilis. Paano siya papabagalin? Parehong tama yan ha. Sa dosage, talks about yung dami ng ground coffee dun sa portafilter. So anong gagawin mo sa dosage? Kung gusto mong pabagalin yung flow ng tubig dun sa portafilter, dadagdagan mo ba siya o babawasan? Dadagdagan. So yung 18 grams mo, pwede 19, pwedeng 20 grams. Pwede mo maglagay ng 21 dito? Hindi po. Hindi, kasi ang recommended ay 20. 18 to 20. Pero tama po yung sagot nyo. Yung 18, dagdagan mo ng 19 or 20 grams para bumagal yung flow ng tubig. Yes, may iba yung expected output, but you will have a better result. Sa dosage,
Magdadagdag ka para bumagal. Magbabawas ka para bumilis yung flow ng tubig. Now, sa grind size. Kung grind size yung i-adjust mo, anong gagawin mo? Bababaan yung grind size o tataasan? Para bumagal siya. Mas fine siya. So, yung 2.5, yan yung recommendation. 2.5, anong gagawin mo sa kanya? Bababaan mo siya eh. Gagawin mo 2, yes. Ano po? Sige. 2, okay. Any number lower than 2.5 is correct. Basta ibaba mo, magiging fine siya, may iba yung flow nun. Pero depende po yun sa grinder. Kung ang grinder mo ay Breville, from 2.5, I would say 1 or 0 kung may 0 pa. Since wala, 1 ka lang. Kung Hey Cafe Titan 1, from 2.5, I would say 1.5. Pwede. From Hey Cafe 600, from 2.5, pwede 2.3. Yeah. For Gaggia, yung ganong brand, 1 click lang. May difference na. So nakikita yung difference sa grinder. So depende sa grinder o ang adjustment mo. Clear? Okay. So doon, ang answer dyan, pwede ka mag-adjust ng dosage from 18 to 19 or 20 or grind size lower than 2.5 para mag-iba yung flow ng tubig. Clear? Kasi gusto natin ay mag-produce lang siya ng 36 to 45 ml in 30 to 35 seconds. Another example. Same po, 2.5 yung grind size. Ang input natin is 20 grams. Now, yung output natin is 10 ml. 10 ml. At yung extraction time natin is 35 seconds. Okay, 35 seconds. So, i-analyze natin ng konti. Grind size mo. Yes po, 2.5. Natulang sila. Balo na yung controller. Ay, pwede lang pala siya. Okay. Good shot siya or bad shot? Good shot or bad shot? Bakit siya bad shot? Sige, isa-isa ulit natin. Ang input niya is 20 grams. So, ano ba yung expected output ni 20 grams? 20 times 2 is? 20 times 2.5? 50. So, dapat ang output po niya, if you want a good shot of espresso, is between 40 to 50 in 30 to 35 seconds. However, naka 35 seconds na siya, ang output niya ay 10 ml. Mabagal o mabilis? Mabagal, sobrang bagal. So, pag tinikman mo yan, anong lasa? Mapait. Or sunog? Isa. Dalawang beses. Alright? So, bad shot siya. So, parang adjustment natin sa dosage and sa grind size. Dosage ang gagawin natin. Mabagal siya o mabilis? Mabagal. Mabagal.
So, para bumili siya, anong gagawin natin sa dosage? Babawasan. Babawasan. Pwedeng 19, pwedeng 18. Now, doon naman sa grind size, anong gagawin natin para bumili yung flow? Ha? Tatasan. So, yung 2.5, pwede natin gawing 2.8, 3, 3.5, or 4 para bumili siya. Are you getting the idea? Yes po. Okay. Saan ang galing ba yung 30 to 35 seconds natin? So, nanggaling yung 30 to 35 seconds natin using a refractometer. This is a laboratory equipment to get the total dissolved solid of a certain extraction. O, pag tinanong kayo, saan galing po yung extraction time nyo? Ay, doon po sa recommendation ni Cougars. Based doon sa laboratory equipment kung ano yung total dissolved solid. Hindi tayo namula. Alright? Doon ang galing siya. Hindi, kasi sa libro, saka sa YouTube, it's 20 to 30 seconds, which is, hindi pwede. Kasi magkaiba yung lasa ng 20 seconds sa 30 seconds, masyadong malayo siya. Right? So, gawin natin actual para mas ma-appreciate natin. Dalhin nyo yung clipboard nyo. Dito tayo sa unahan. Be observant. Araw-araw ganun. Dito pa tayo. Parang cellphone. Yung method. Para ma-appreciate natin, no? So, kunwari, let's assume na first time yung mamimit yung espresso machine nyo sa grinder. This is only your first time. So, you learn from the books na ang double shot is 14 to 22 grams. Tapos extraction time nyo, 20 to 30 seconds. Ano na, no? But, we're going to do 14 grams ngayon para ma-appreciate yung difference. Grind size, still 2.5. Sige ma'am, dito tayo para mas ma-appreciate nyo. Tapos ang input natin, ilalagay natin is 14 grams. Okay. 13.7, dagdagan na. Pero pareho lang yun. Yung 13.7, konting-konti lang. So 14 grams. Okay? Input. 1.4, 14 grams. So ano dapat ang output nun? 14 grams. Ano dapat ang output ng 14 grams? Ha? Calculator. 40 times 2? 28. Okay. 14 times 2.5? 35. Alright. 35. So dapat in 30 to 35 seconds, mag-produce lang siya ng 28 to 35 ml. Tama po ba? Oh. Isa? Oh. Kaya. Ano ba tayo dito ng buhay kanina? Ano ba tayo ko? Okay. Oo, kanina nga tinetest natin. Oo, napatay ko kanina. Oo. Medyo matagal gumagawin. Tagal nun. Tagal ko nagdi-discuss. Patay siya. At least makikita niyo kung gaano katagal. Tagal siya. Review mo na, review. Ah, yun po nun. Nandun pa siya. Oo. Hindi mo siya. So dapat nakalagay nakabubato. Kasi ako may tabo ba? 30 to 35 seconds.
Yung discussion nyo ni Sir Ryan, ganito rin. Ah, Sagot siya or bad siya? hindi po. Hindi po, sobrang ano po. Mabilisan. Fast Ganun lang. pace. Oo, sobrang. Ang laking difference po naman. Oo. Okay. Saka parang hindi mo siya makakausap. Sige. Kausapin ko siya. Medyo tahimik siya. Saka, Pinatapos nga kasi ng full day, the whole day. oo. Kaya wala nang explanation yung ganyan. Ano lang. Mabait naman yun, kaya lang, kausapin natin. Mahirap naman yun, tapos sabihin niya, dito siya nag-trading eh. Bakit nag-trade siya doon? Nag-trading? Hindi po. Parang ginaya daw niya po kayo, sabi ni Ma'am Arden. Oo nga. Hindi mo na nasabi. Buti wala ako doon. Kaya pala wala siyang ano, medyo pagdating sa business, hindi niya masyadong ma-answer yung mga inquiry na. More on ano lang, parang theory na dyan. Opo. Parang ganun, sir. Okay. Nag-expect po kami lang more on... Mag-guide niya kami sa business like Sir, your opo. company. Opo. Ano po ba yung mga requirements niyo? Wala lang po. Basta mag-sign up lang. Diba? I mean requirements niyo na para matulungan namin po kayo sa negosyo. Okay. Kagaya Hindi, na- like for example po, yung sa recipe, tapos yung mas maintindihan namin eh, Joy. Parang ano kasi sir, after ng training, kami na lang na Joy. May mga standard siyang measurement. Kami na yung Mag-adjust. oo. Unlike ngayon, mas naiintindihan namin Opo. paano siya yung... Kayo, ma-realize nyo pa paano i-adjust. Yes, Ako yun, sir. yun ang hinahanap ko yung Yun ang panglasa. hinahanap namin. Meron tayong panglasa. Oo, yun po. Saka, ano po, yung kung natutunan talaga yung bawat step and formula. Oo, Mhm. sir. Hindi... Yung calibration, paano niya dinidiscuss? Nung nandun kami, Ay, nung ano Nung Inano lang niya. bumili kami ng machine. nung Ganun. bumalik kami ng machine, sir, kinalibrate niya. Paano mag-calibrate? Tinuruan kayo? Hindi, sir, sila na lang po, yung barista niya. Actually, kinausap na namin siya about sa volumetric ng machine niya. Hindi siya volumetric eh. Pagka-fake yung volumetric niya. Sinabi ko naman sa kanya yon kasi bawa, nag-program ka ng 36, mamaya ang labas ng machine niya, 45, ang layo. Sabi ko nga, sabi mo na sa client mo, mag-manual. Kasi, iba-iba yung lasa. Kaya pala iba-ibang lasang kape natin? Pag si Bishop nagkakape, Iba Oo, naman. sir. Alright. Di ba, sir? Si Bishop. Napansin niya yun na... Minsan naging ba siya? Oo. kasi yung Bishop namin, Particular. oo, alam niya. Kasi ako na. So pag itindi namin yun, hindi na kayo mag-iiba. Basta tama yung portion ng milk sa sweetener. Okay na na. Kasi wala naman kaming ginawa eh. Tama. Yung temperature din niya, hindi niya kayang sustain. After ng 10 extraction, alam ko yun eh. 8 or 10 extraction, yung pang 9 or 11 mo, iba na yung lasa. Kaya po. Yung ano kasi niya, sir, yung sinabi niya sa amin sa machine, na Joy, okay yung machine niya. Okay naman talaga, pero kailangan may rest. Bawa, Okay. nag-extract ka, magbilang ka ng 15 seconds, saka ka mag-extract ulit. Actually, yung sister ko po kasi, siya yung nakapansin. Kaya nagsabi Oo. po kay Tita Barbs na may something sa grinder nyo, sabi niya, and sa beans nyo. Tapos yung machine nyo, ganito, kasi po nag-partner siya sa Starbucks before. So, Diba? sabi niya, Aware siya. i-check nyo yung training nyo, sabi niya kung Oo, Tama. Oo, sir. ay, buti na lang po. Oo nga. Pero yung side kasi galing ka dito. Ay, sorry, dyan na yung... Ito na, long press ko. Kunwari, kakalibrate natin. So we're expecting 28 to 35 ml in 30 to 35 seconds. Okay? So pag nag-drop siya, automatically magka-count siya in seconds. So minimum extraction time natin is 30. So I can stop 30 up to 45, up to 35 maximum. So makikita niyo na dito, mabilis o mabagal siya. Mabilis yung mabilis. Hindi siya Mabilis siya, mabagal. oo. Kasi dapat sa 30 seconds, ano pala yung 36 eh. Pero sabi natin, i-stop ako ng 30. 30 to 30. So hindi ko siya sasave kasi mali na. So, si 14 grams kasi, dapat ang output niya is only 20 to 35 ml in 30 to 35 seconds. However, 30 seconds pa lang, may 86 ml na tayo. Mabilis o mabagal?
Mabilis. So, ano nangyari sa coffee natin? Ito yung coffee. Ito yung water. Pagpasok niya, hindi siya nagtagal to extract flavor. Hindi siya naglinger. What happens is, dumaretso siya sa ilalim. Walang resistance. Kapag walang resistance, may naluluto ba? Wala. Wala. So, dire-diretso siya. May na-extract ba? Wala. O, merong isa. Acid. Acid. So, hindi siya bitter. Eh, sabi ko na rin yung flavor. Sige. Anyway, ang tamang May pre- pag-inom, ididip hanggang ilalim. Kuha rin tayo ng konting krema. Slide. Amuyin. Pag naamoy na yung aroma, slurp. Make a small opening of your mouth and then slurp. Para mas malasahan nyo lahat ng profile, make sure na tama yung pag-slurp nyo. Okay? Dapat maingay ha. Go. Very good. Good job. Kalawete ka mo? Opo. Alright, good. Very good, very good. Good job. Very good. Bitter. Ang bitter niya. Alright. Okay, Thank you po. so the correct taste profile is maasim, sour. Mamaya po matitikman yung bitter. So hindi pa yun yung bitter. Okay, maasim yan. Pag ilagyan mo yan ng milk, saka ng sweetener, ma-overpower ng milk at sweetener yung kape mo. Walang bitter notes. Nasa Tama ba yan, siya? pag-inumin lang po ng water after na lang natin mag-taste para ma-appreciate yung beer. Pero ngayon, inom kayo ng water, ng interval. Paghigop, pag-iinom agad, patagalin para malasahan niyo yung flavor. So, you can rinse your palate na. Go ahead. So, mapapansin nyo rin kapag underdose, guys, tingnan nyo to, underdose, oh. May tubig no. Battery siya, underdose. Meaning, Ah. yung nilagay mo na dosage, hindi tama doon sa portafilter mo. So, ano dapat mong gawin? Kata ka kahit ito Dadagdagan. na. Kitang kata mo. Di ba Joy minsan Kaya ito na ang mga extra? Ang water niya. Oh, usually, underdose. Magdadagdag kayo. Okay. Malamang yung flow ng tubig doon, ang bilis. Kaya ganun. Mabilis po. Okay. In the first place, mali naman talaga ang dosage natin. Ano ba dapat? Ano bang minimum ng double shot natin dapat? Hanggang 20 po, di ba? Opo, minimum 18 grams. dapat. Anong nilagay natin? 14 grams. 14. Okay. So, mabilis ba yung flow? Mabagal kanina. Mabilis. So, para pabagalin, anong gagawin sa dosage? Dadagdagan. Thank you po. Pwede ba ako mag-adjust sa grind size tapos 14 grams yung dosage ko sa double shot? Bakit? Tama yung sagot. Hindi ako pwede mag-adjust sa grind size kahit 14 grams yung ilalagay ko. Kasi ang minimum dosage ng double shot natin is 18 to 20. So dapat ayusin mo muna natin yung dosage bago tayo mag-adjust sa grind size. So, dadagdagan natin ngayon para bumagal. So, 2.5 pa rin yung grind size, pero yung input natin is 18 grams. Go ahead. So, this grinder is grind by time. Si G5 din grind by time. Yung mamahalin na grinder, grind by week. Eh, sorry Mas po. maganda yun. Ang presyo ng grind by weight namin, grinder is 195. Yung pinakamaganda, pati blade, na mas pino talaga, 280. So those are the really good grinder if you want to invest talaga. Ito kasi may difference yan. May difference ng 0.3 grams, 0.2, tolerable naman. Wag lang 1 gram yung difference. Halimbawa, 18 to, tapos naging 17, baguhin mo na yung seconds of extraction mo. O dispensing mo. So, tolerable. 17 po yan. Pero kung grind by weight po ito, sakto laging 18 yan. So, kung 18 grams po siya, ano po ang minimum output? 36 po. Maximum? 45. 45. 5. Good.
Let's try. How many seconds? 30 to 35. So, ganito yung process na gagawin sa machine nyo. Ay, mabagal yan na. Mm. Mm. Nasa boundary siya. Pero pwede naman. Mm. Okay? 30 seconds. Tikman natin. 30 seconds, 46 ml. Mm. Mas stiff siya. May mas napiga na. Mm, okay. Thank you po. Okay. May iba rin lasa? Medyo bitter. Bitter na. Apa. Nasa balance size siya ng acidity and bitterness. In fact, pwede pang i-enhance to. I think ang good shot yan, pero nasa ano siya, 19 to 20. So, we are in balance ngayon. Kanina, fruity. Ngayon, balance. So, let's try bitter. Bitter naman tayo. Hindi naman yan. Mas masarap yan sa'yo. Buo na siya. Buo na. Mm-mm. Dati natin may ito kayo ba? So, gawin natin bitter. Let's put in 20 grams. So, 2.5 pa rin. 2.5. And yung input natin is 20 grams. So, si 20 grams, if you want bitter, it's 35 seconds above. Tama? 35 seconds above. Dapat maglabas lang siya ng 40 ml ng more than 35 seconds. Okay? Kasi ang 20 grams times 2 is 40. 20 grams times 2.5 is 50. Wow, sakto. Samba lang minsan yan. Hindi, pero most of the time, sakto naman. Hindi siya malayo. 20 grams. Okay. So, kung mapapansin nyo, almost full na siya. So, how would you know kung overdose siya? Iwitin nyo lang yan. Ayun o. Yung guhit, no? Nandun pa siya. So, hindi pa siya lagpas dun sa guhit, sir. Mm. So, pag nag-21 grams talaga tayo, may hirapan na Sir, siya. saan yung guhit? Nandun po. Itong group. Yung depression niya. Ah, okay. Okay, sir. Oo, tama naman. Gamitin ko yung term na yun, depression. No? Sa ano po yun? Sa medical term. Pero pwede naman. Alright. 20 grams. Try din natin yung 19 mamaya. Hindi ko mas okay sa 19. Pero ito bitter. Boundary yung 18, no? Kailangan ng bago yung grind size. Mga 2.3 para mas bumagal siya. Para mas masarap. Mm. Before, nung nagta-training ako, we thought it's bad shot. Yun pala, depende sa taste profile na gusto mong ipalabas sa coffee mo. Sa mga malalaking machine, may recovery. Meaning, nahirapan siya sa unang lumabas, pero magno-normalize siya eventually. Kagaya ngayon. Pero pagka mahina yung machine mo, kahit anong push mo, hindi kaya. So we passed 35, wala pa tayong 40, then we're getting the bitter taste na.
Gayahin natin yung kanina, 45 yun, ano? So, 40 seconds is 45 ml. And let's taste it. Mapapansin mo, mas darker yung ano niya. Mas sunog. Mm-mm. Yan po yung bitter na, sir. Yep. Amuin muna, ha? Para ma-appreciate nyo agad. Ilalim. Ay, Yan, sorry wala po. tayong ano. Yun. Squat. Okay po. Okay, pati sir pa ba? Okay. Depende sa gusto nyo, ha? It can be fruity, it can be balanced, or bitter. Hello, Len. So, anong mas gusto nyo? Oh, Oh, raise of hands, fruity. Wala. Masasarap yan. nandito ako Balance. sa training. Bitter. Sarap din yung bitter. Oh. Yung dalawa, pareho sa sarap. Balance and bitter. Medyo. Sana iba yung lasa. Napansin nyo pagka mabilis yung flow, parang asin. Wala masyadong flavor. Pero pagka tumatagal, may resistance yung ano mo, extraction mo, mas nagiging flavor. Masarap yung pagka-bitter niya, medyo. Masarap yung Hindi bitter. siya Oo. bitter na walang lasa. Oo, yan. Masarap siya. So, yun. Parang tubig siya sa Ha? Bye-bye. You feel good. Sa lasa. Bye-bye. So, yun yung pwede natin gamitin sa coffee natin. Pero yung fruity talaga hindi. Doon tayo talaga magdudwell sa balance, sa bitterness. Alright, we're good? Are you more confident now sa calibration? Yes. I mean, nagkaroon na kayo ng konting kumpiyansa kung magka-calibrate kayo on your own. Yes. Mas klaro? Opo. Okay. Best Sige. friend pala yung weighing scale. Oo nga Hindi namin yun. ginagamit. Inuhulaan nyo? Wala, tensiometer yun. Hindi, kung ano lang yung sinabi nung... Kung ano lang yung sinabi. Kasi sir, yung ano Nakapasi niya, lang kami sa kanila. yung ano kasi, yung grinder namin, naka-program siya, 1 shot or 2 shot. Tapos, ganun lang. Yung seconds niya, na Wala po kaming ganun. Pag ganun po, recommended, gamit na gamit sa yung weighing scale. Kasi kukuha kayo ng dami according to sa preparation nyo. Pero kung kukuha kayo sa akin ng beans, kahit ibang machine yan, pwede kayong tulungan. Basta either doon. Pag kumuha sa akin ng machine, tulungan kayo calibration kahit di sa akin yung beans. Kumuha sa akin ng beans, pero hindi sa akin ng machine, I can still help you with that. Pangit naman kung pareho hindi. Tapos ako magkakalibrate, nakakahiya. Makarinator. Nakakaya yun. Oo. So we'll have a short break, time check. Time check. 12:48. Ah? Ba? Oo. Sige. Mag-resume